Ito na yata ang pinakamahirap at pinakamalungkot na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. For more than 8 years na nagtatrabaho ako sa BPO, nagpasya ako na mag-resign. Nagsimula ako mag-work sa BPO noong December 2015 at gaya ng lahat, nagsimula ako as a call center agent. Nahirapan talaga ako nung una, nung nagsisimula pa lang ako dahil syempre, kailangan nung mag-English para makipag-usap sa mga customers. At dahil hindi naman ito ang native language mo, bukod sa hirap ka magsalita, madalas hindi mo din masyado maiintindihan ang mga sinasabi ng mga customers dahil mabilis sila magsalita at may mga accent pa. Kaya nung nag-uumpisa pa lang ako, gusto ko na agad mag-resign. Pero bigla ko naisip, saan naman ako mag-a-apply? At kung ibang work naman ang a-applyan ko, mas mababang sahod. Kaya naging mindset ko, hanggat hindi ako tinatanggal, hindi ako magre-resign. Kaya after 1 month of taking calls, nakabisado ko yung mga concerns ng mga customers, yung process and procedures, at hindi na ako nahirapan. At naipapasa ko na rin yung mga metrics at goals. Kaya after 6 months, nag-apply ako na maging support at luckily, nakapasa ako. From agent, I'm taking escalated calls at nag-assist ako ng mga agents. And after 1 year and a half, naging supervisor naman ako. I'm leading a team of around 15 agents. At syempre, nagkaroon ako ng increase sa salary. Kaya kahit papano, ay nakaipon ako at nakakuha ako ng bahay through Pag-ibig, nakakuha ako ng sakyan kahit installment, at nakapundar ako ng mga gamit sa bahay. At pag may sobra naman, nabibili ko yung mga gusto ko. And just last year, I was promoted as an assistant manager, where I handled 6 supervisors and around 80 agents. I can say na okay naman yung takbo ng work at career ko sa BPO. But then I realized, is this the life that I want hanggang tumanda ako? For the past 8 years, baliktad ang tulog ko. Dahil night shift ang pasok ko, kaya gising ako sa gabi at tulog ako sa umaga. At syempre, hindi mawawala ang stress sa work, lalo na kapag marami kang hinahawakang tao. Iniisip ko, 5 to 10 years from now, halos ganito pa din ang buhay namin. Hindi ganun kalaki ang magiging improvement at tatanda ko na nakatali ang buhay ko sa pagiging empleyado. At hindi ko magagawa yung mga bagay na gusto kong gawin at hindi ko ma-enjoy ang buhay ko habang tumatanda ako. Dahil hindi to ang buhay na gusto ko hanggang sa tumanda ako. At ayaw ko naman hintayin na tumanda ako at mag-retire ako sa trabaho at dun pa lang ako mag-i-enjoy sa gusto kong maging buhay. Let's say for example, 60 years old ka na at nag-retire ka na sa work. At dun ka pala magkakaroon ng time na gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Konti na lang yung natitira mong oras para ma-enjoy ang buhay mo kasama ng family mo. Ang dami mong na-miss na moments na kasama ang mga anak mo habang lumalaki dahil naubos yung oras mo sa kakatrabaho. But that is the sad reality of life. Kaya ngayon pa lang, I will retire early sa pagiging empleyado and I will pursue to live the life that I want. Kaya tara, samahan niyo ako sa magiging buhay ko after ko mag-resign sa work at anong klaseng buhay yung magiging buhay ko.